Dinaig pa ni Clea ang binuhusan ng yelo sa kanyang kinaupuan nang sadyain siya ng dalawang polis, kasama si Agaton Villena sa kanyang bahay. She's trying to process all the details inside her head, but her brain is malfunctioning. That can't happen. She wants to revise what Officer Alcantara said, but it was clear and she heard it right. Nakalayang dalawang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Paano? It was a life sentence. Paano nangyari yun? Kumabog ng hustong dibdib ni Clea nang maalala kung nung sinapit niya sa kamay ng dalawang sanggano na yon bago siya nakatakas. Makailang ulit siyang marahang umiling at saka siya tumingin sa abogado ng Pau. Ito na ngayon ang binigay sa kanya dahil wala na siyang pambayad sa isa pang private lawyer. Ang mga file nilipat sa lalaking to na nakaupo sa harapan niya. Ilang beses sila nagkita at napakabait na tao ni Attorney Villena. He's very humble and she does not feel like he's treating her as one of his clients. Para nitong isang kaibigan na nagpapaliwanag tungkol sa mga bagay-bagay. You're frightened. Attorney Villena smiles a bit. She nods in response as she feels her tears start to well up in her eyes. I am. Her voice cracks. She has every reason to be struck with fear. Inawakan siya ng lalaki sa kamay, tsaka barahan na inalog iyon. We'll put them back behind bars. This time, lifetime. Sabi nito sa kanya na puno ng paniniyak. Kahit paano para nabuhayin si Clea ng loob, pero di pa rin maiaalis sa kanya na wag matakot. She had experience though. Kamuntik na siyang maghahasa at mamatay sa kamay ng mga kriminal. Tapos ngayon, nasa kanya na. Nasa bingit na naman siya ng alanganin. Ang 3 taong pinalipas niya at pinilit na mag-move on sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At ang lahat ng takot niya biglang bumalik ngayon na para nangyayari lang kahapon ang bangungot sa buhay niya na kahit papano, paunti-unting nabubura dahil sa mga kaibigan niya na lagi niyang karamay. Everything is just so useless. Ngayon na wala na siyang pera dahil naubos na para na maitawid niyang hustisya na karapat-dapat sa pamilya niya. Paano pa siya kikilos? The police officers are suggesting for 24/7 security. If you cannot pay it for yourself, they're offering the protection program for you. You're welcome to accept the offer. Dagdag pa ni Agaton sa kanya. For how long? She nervously asked, feeling so dreadfully worried. For as long as justice is not served for the second time? Inay! Nanlaki ang mga mata niya. She can't wait that long. Mahabang panahon na kailangan tiisin para makulong ulit ang dalawang lalaking yun. Pero hindi rin siya po pwede magpakabulok sa lugar na tinalagaan ng gobyerno kung saan siya magiging ligtas. Parang siyang nakulong noon at hindi namang walang hiyang pumatay sa mommy at daddy niya. But where will she find her with Tander? She doesn't have any penny to pay for security. Kung may pera man si Clea, para lang yun sa pag-aaral niya at pagkain araw-araw. Wala naman nang kayang tumanggap sa trabaho dahil minor pa siya. Next month pa siya magdi-18. Anong ipapasweldo niya sa isang bodyguard? She even sold her car to finish 3rd year college. Kung bakit naman kasi pangarapan niya maging abogado. May isa pa naman sa sasakyan at kapag nagkagipitan yun ang ididispatcha niya. Kailangan niyang humanap ng paraan. Tatanggapin ko muna. Pero gagawa ko ng sarili kong paraan para maalis ang protector na yun. Hindi ako pa pwedeng manatili sa ilalim ng proteksyon ng polis kahit na isang buwan lang. Masisiraan ako ng ulo. Attorney. Napasandal si Clea sa sopa at inis na sinalo ang ulo. Hindi maiwasang natawa na mahina si Agaton habang nakatingin sa kanya. Do you need help? I lend you some money too. No. Napaupo si Clea ng tuwid at napatingin sa binatang abogado. Of course, she can take advantage of his kindness. Agaton's professional fee is for free. Pati ba naman pambayad sa isang private protector? Cargo pa nito? That's too much. Ayaw niyang mabaon sa utang na loob, lalo na kung sa isang lalaki. 15 pa lang siya na mamatay ang kanyang mga magulang at minang nag-alok sa kanya ng tulong. Karamihan galing sa mga DOM niyang kapitbahay. She was so naive at that time, and she's still no naive at this very moment. But this naiveness does not necessarily have something to do when it comes to the capability of his mind to think properly. She cannot accept every offer now and pay them later. She is a beautiful young woman. Marami nagsasabi noon sa kanya, kahit nung bata pa siya. Some of the old women inside the village did tell her that she must be witty enough when it comes to accepting offers from other people, especially if the offerer is a man. She got the meaning of that. Tumayo na lang si Clea sa sarili niyang mga paa kasi kahit papaano may ari-arian naman ng mga magulang niya.
Wala naman siyang maasahan na tulong sa mga kamag-anak. Ang nakakainis pa nga, namatay na siya noon at nakipaghabulan pa sa mana ng kaisa-isang kapatid ng daddy niya. Nandun pang issue na involve ang daddy niya sa isang sindikato na nag-ooperate ng mga illegal na pasugalan kaya pinatay ang mga magulang niya. She did not find the truth. Wala naman identity ang dalawang kriminal na yon bukod sa may mga sinasabi sa buhay. Involved man o hindi, hindi pa rin tamang binaboy ang mommy niya. Her mom was a beautiful woman and was raped before those bastards slashed her mother's throat. She had been badly traumatized and had to undergo such medication. Kitang-kita niya kasi ang kababoy na yon at talagang pinilit siyang panoorin lahat. If it was so painful for her, how much more to his dad? Nanghihinalo ng daddy niya dahil sa hindi mapilang na saksak, nakita pa niyang kahiyupang yon. Kaya bata pa lang si Clea, hindi na siya tanga sa kung paano aktwal na nagtatalik ang isang babae at lalaki. It was badly etched inside her mind that it was painful and tragic and never in her life she will indulge herself into such sexual activities. She is afraid to experience what her mom had experienced. Yon ang kaisa-isang bagay na hindi niya nasabi sa psychiatrist na tumulong sa kanya para matanggal ang trauma sa isipan niya. Natanggal man yon, hindi yun mawawala sa memorya niya at sa puso niya. Bangungot yon na humahabol sa kanya araw-araw. Matatag lang siya dahil may mga kaibigan siya na hindi siya pinababayaan. Sumandal ulit siya sa sofa nang ma-realize na nagpataasan niya ng boses ang abogado na parang di naman yon pinansin. I am attorney. Sorry, I just want to stand on my own and learn how to face this. I faced this once. And I know I can still face it now. I'm aware that you're already helping me, that's why I don't want to bother you finding my private security. May choice naman kasi ako. Ang magstay sa custody ng mga polis pero hindi ako magpapakabulok doon. Sabi ni Clea at saka siya humalakip-kip. Tama ng ilang masasamang bagay na nakatatak sa utak niya. Di na siya dapat magdagdag pa ng takot ngayon. She's aware that Agaton is looking at her. Madalas naman na nakatunganga sa kanyang lalaki kapag magkaharap sila na para bang wala itong nakikita kung hindi siya. Gumalaw ang mga mata ni Clea papunta rito. He smiles at her instantly and rumples her hair. Bata pang lalaki at gwapo pero wala itong dating sa kanya. Siya lang kaya sa isang babaeng walang crush sa mundo and it's one of their pledges. Attorney? Clea just asked instead, ignoring the stare of appreciation. You can come with me if you don't want to stay with them, he offered. Humaba ang bibig ni Clea dahil may kakulitan din pala ang abogado. Sinabi nang ang ayaw niya eh. Sa lahat pa man din ayaw niya na itinuturing siyang bata na hindi kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. She's been living all by herself for 3 years and she never asked for her relatives' help. They did not even offer her any. Hindi nga niya alam kung bakit pero nasaktan siya sa tuwing maririnig na ayaw daw ng mga iyon na madamay sa problema niya dahil nakakatakot daw sa kinasangkutan ng daddy niya na sindikato. Bumuntong hininga na lang si Clea. Thanks but no thanks, attorney. I can stay with the cops for a couple of days. I will find a solution for this. I just hope that those murderers will be put in jail as soon as possible. Alam ko na libre ang service mo, attorney. Pero sana naman wag kang tamarin na ipaglaban yon kahit wala ko na ibabayad sa'yo. She blinks. Biglang tumawang kausap niya at parang siyang-siya sa pagiging taklesa niya. Napaka-witty mong babae. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng kapalit. Ginawa ko nito para tumulong sa mga taong nangangailangan ng libre. Nganitian siya ni Agaton ng taimtim. Tumango ito sa kanya at ngumiti din. Napatingin si Clea sa pusa niyang alaga. Mag-evacuate pala silang mag-amo o baka naman iwan na muna niya si Cutie na isa sa mga kaibigan niya. Sigurado na mimiss niya ito. Ang kaaway na unggoy sa kapitbahay ni Sir Fernando na ilang daang metro ng layo sa kanila. Sa tingin ni Clea, kailangan mo niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan. Alam niya kung gaano siya ka-welcome sa pamilya ng kaibigan niya. Kaya lang hindi niya mailagay sa panganib ang buhay ng mga taong iyon. Mula noon, tinutulungan na siya at sapat na yon para sa kanya. Kailangan niya maging mas matigas at mas malakas sa pagkakataong to. Nararamdaman ni Clea ang mahawak na hanay ng takot, ngunit nalampasan niyang dapat kamatayan sa mga kamay ng mga salarin. Makakabawi pa siya sa pagkakataong to. She is Clea Mendez. Matatag sa kabila ng pagiging matatakotin. Hindi siya kayang patayin ng mga goons na yon at hindi na siya bibigyan ng kasiyahan. Pwede bang balikan niyo na lang ako, attorney dito? I need to talk to my friends. Pakiusap ni Clea sa lalaki na kaagad namang tumango.
Ito kasi ay maghahatid sa kanya sa PNP custody. Siyempre, babalik ako after lunch. Iiwan ko ang mga pulis dito para i-secure ka. Hindi namin kayang ipagsapalaran ng isang segundo nang walang seguridad, Clea. Delikado ang mga lalaking yon. At malinaw na sinabi na binantaan ka nila pagkatapos ng paglilitis at pagkatapos mong mapatunayang nagkasala sila. Sabi ni Agaton nang di umaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Tumango si Clea, tsaka ngumiti sa lalaki. Lalo lang itong napatanga sa kanya. Maganda lang tingnan ito at hindi ito nagmumukhang epal dahil isang lawyer. Pero halatang halata na para may gusto pa sa kanya, ayaw lang niyang maging malisyosa. Sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya na parang iba ang titig ni Attorney Villana. Siya nga lang tong nagde-deny. Di naman imposible yon dahil maganda naman talaga siya at di siya mukhang 17 lang. 18 after 2 weeks. Dalagang-dalaga na si Clea, yun lang ang madalas na isip bata pa rin kapag nagsasalita at kapag nagdedesisyon. Nagpatatag lang siya ng panahon dahil sa nangyari sa mga magulang niya. And now, she's praying to be safe again. If she made the escape when she was still 15, she could even do it now that she's 18. Ipakukulong niya ulit ang mga lalaki na yon na pumatay sa mga magulang niya. Kung naging miyembro man ng sindikatong daddy niya, he still deserves to have justice. For all she knows, her dad had been so good to her and to her mom. He is the best dad for her no matter what people say. Nasa po ni Mateo ang ulo ng biglang kumirot iyon nang marinig niya rin ang phone sa ibabaw ng mesa sa may gawing ulunan. He winces and grunts under the blanket. Hubad pa siya sa ilalim ng kumot at may hangover. Kauuwi nang niya kahapon galing sa kampo pero sa bar ang tuloy niya at takwa pa niya mag-uwi ng babae sa kanyang pub. He is a Navy, Philippine Air Force, defending the country, a lieutenant general who's ready to bomb any country. Umuwi lang siya para magpahinga at bisitahin ang kumpanya, owning various luxurious towers in the entire metropolis and chains of restaurants and resorts. 2. Kinukulit na kasi siya ng mommy niya na bumisita. Kaya naman pinagbigyan niya. Isa pa, na-miss din niya ang... Kaya nag-leave siya ng 2 buwan para naman makasama niya ang ina niya, ang pamilya niya. Pero unang gabi wala kagad sila sa manson. Kung hindi nasa kandungan ng babae. And now his phone is screaming on the bedside table. For sure, it's his mom. Malamang hinahanap niya na siya ng ina niya dahil magdamag siyang wala. She must have been expecting to see him yesterday but no traces of his physique. Paano? Baka hindi na naman siya makatakas sa 65-year-old niyang nanay. Baby pa rin siya kung ituring noon sa kanya kahit na 34 na siya. Ah! He angrily cursed and tossed to cover his body. He's ready to grab the phone but he pauses when he notices something beside him. Napatingin si Mateo sa babae na mahimbing na natutulog sa tabi niya kaya't napakunot-noo siya. Pinakatitigan niya ng husto ang mukha nito at inaral ang bawat anggulo. Ni anino ng mukha nito hindi pa niya maalala. Ganon siya kalasing kagabi. Palibasa 1 taon siyang di nakatikim ng alak. Malamang na kung bakla ang mukhang iniskabetsing unggoy ang babaeng kinama niya kagabi. Wala siyang pakialam dahil sa sobrang kalasingan. Better the woman is good looking and has a very fair complexion too. Sa bagay, bihirang babaeng mapupulot niya na mukhang kinusot na labada sa bar na yon dahil may mga sinasabi sa buhay mga pumupunta roon at naglilibang. Di lang niya alam kung pretending socialite ang isang to. Pinakamura ng inumin 1,000 kung saan sila nagkakilala kagabi. 1,000, 1 baso, yet he still has to be so cautious next time. Lesson learned, Mateo. Don't make love to a woman when you're overly drunk. Baka mamaya mukhang durian na dinamitan pala ang naiuwi niya, naloko na. Hindi naman niya basta-basta na lang pumapatol sa basta babaeng binutasan lang na mukhang pangayod ng niyog ang mukha. He wants fine women with pretty faces, willing to try anything in bed with him and willing to follow his orders when he says. Pero sa sitwasyon ni Mateo kagabi hindi niya alam kung nakapag-performan lang ba siya na maayos. Pero mukhang oo naman dahil humihilik pang babae sa tabi niya dahil sa pagod. And he felt so used to. Nanginginig pa ang kalamnan niya hanggang sa mga oras na yon and he's familiar with that kind of feeling. Naramdaman lang niyang nahahapo siya sa umaga pagkatapos makipag-make love ay kung nakawalang rounds siya o higit pa. He realized that his phone already stopped ringing. He moves his eyes and stares at it. Then it rings again. Dinampot niya na to ng tuluyan at saka tiningnan ang naka-flash sa screen na pangalan.
He furrows when the name registered on his mind. Nina? Ang makulit niyang adopted niece? Pamangkin ni Mateo sa pinsan ng ampon ng first cousin niya na si Maris. Tuluyan na siyang nagising at nawala ang antok. Malamang na hindi siya tatantanan ng bata kapag hindi niya to kinausap. And the question is, what does this little girl needed from him? Mateo swipes the screen to answer the call. Nina. His raspy bedroom voice also registered in his own ears. Hi, Tito. Malambing na bati nito sa kanya. May kailangan nga. Nina is only his niece. Yes, Nina. He sounded so serious and he heard a giggle before she answered. Where are you, Tito? Nakauwi ka na ba? Sabi ni Mommy Lola, uuwi ka na kahapon. May I talk to you? Important, please. Napangiti si Mateo at natukod ang kamay sa sariling noo. Wala pa ring pinagbagong pamangkin niya. 2 taon niyang di nakita mga ito, lalo na ang bata pero mukhang makulit pa rin kahit sa pagkakaalam niya 18 na ito. Just coming home today. Why? Is there any problem? Is there someone bullying the ninya of the family? Lambing na dapat yon sa kanya, pero parang commander pa rin ang paraan ng pagkakasabi ni Mateo, kaya tinawanan siya ng dalaga. Paltos nga yata siya sa mga corning bagay sa mundo. He is so firm. So brooding and oftentimes really arrogant, so bossy. Bata pa si Mateo talagang maangas na siya at kailanman di bumaloktot ang likod niya na natakot kanino man. Kaya nga yata, naipagpalit niya ang negosyo ng pamilya niya para sa pagiging sundalo. Yun kasi ang gusto niya. Hindi siya takot mamatay at di siya takot pumatay. Hindi man lang siya magdadalawang isip na hilahin ang gatilo ng kanyang baril kung may magtatangkang gumawa ng bagay na maaring makapinsala sa sinumang tao. Yun ang sinumpaan niya, yun ang gagawin niya. Handa siyang protektahan, hindi lamang kanyang bansa, kundi lahat ng mga sibilyan na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Wala, Tito. I want to talk personally if you have time. There's someone who needs your company and I know you will never say no to her. Ninya sa kanya. Her? Kagad si Mateo napakarap-kurap, parang pumitik sa harapan niya. Wala pa man lang siyang mukhang makikita, ay nag-react agad ng kanyang alaga. Well, it's normal for him. He is an active guy and let's just say, he is a blooded mammal. Parang lahat na lang na babaeng mainteresan niya, talagang dadalahin siya sa kama. Pero ni minsan hindi siya nagka-interes na mag-asawa. Magkaroon ng formal na girlfriend. Isa lang, noon lang at di na nasundan pa. Gustong-gusto niya ang pagiging single at mahilig siyang makihalubilo. He's not into digging deeper in a relationship because girlfriends for him are toxic and demanding.